Relate na relate ako! Kala, parang nai-inlove na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Iba ang kilig sa urig. Dear M.O.R. Hello po mga kamarkada. Ako po si Jordan. At ako naman po si Jade. Wait, hindi ko alam kung saan mag-start. You go first. Ikaw muna. Nahihiya ako eh. Ikaw na lang. Start tayo dun sa nung nabalitaan mong ako yung magiging DOP mo sa project mo. Okay, sige. Ay, wait. Para po sa mga nakikinig at sa mga hindi nakakaalam, yung DOP po is Director of Photography or Cinematographer. Siya yung nagde-decide kung anong magandang shots, ganun. And that's me. Tapos si Jojo naman, siya yung director. So basically, mag-ex kami. And spoiler alert, nagkabalikan dahil sa isang project nung 2023. You don't remember? Magtatampo ako. After ng pandemic, sure ako. Yeah! September 23. So bale, Jojo here was working in a startup production company and they got their very first big project. Parang social media marketing siya. In-house director ako tapos nag-bid kami sa isang brand and kami yung nakakuha ng project. Since yun nga yung pinakamalaki naming project, syempre kumuha yung producer namin ng magaling na DOP. And ayun, nagulat na lang ako nung nalaman ko kung sino yun. Guys, sa atin na yung project! Congrats sa atin, guys! So far, ito ang pinakamalaki nating project, so all hands on deck tayo dito, ah. Let's make sure na we do this right para tayo uli yung kunin nilang production house sa next project nila. Yes, Miss Aida. You know, excited si Jojo, oh. Dapat lang. As our in-house director, syempre yung gawa niya, yung mga ibinida natin. Baka Jordan yan. Are you excited, Jojo? Oo naman, Miss Aida. Ngayon pa nga lang, gusto ko nang gumawa ng storyboard eh. OA. Let's wait for the cinematographer muna before we proceed to that. I'll assemble the rest of the crew din muna so we can brainstorm. Hindi po ba si Miguel ang kukunin natin? No muna. He told me na meron kasi siyang pelikula eh, so hindi siya available. Si Lucky? Nasa Europe, nagbabakasyon. Pabaka-bakasyon na lang siya ngayon ah. Ikaw din naman ah. Nag-share ka ng memory sa FB, nasa Spain ka. Nung isang taon pa yon. Sino nag-picture nun? Wala. Yung ex mo, no? May bag ng babae dun sa picture eh. Alam mo ikaw, daig mo pa NBA eh. Tumigil ka nga. Siya yung iniyakan mo nung inuman tayo, no? Yung sabi mong mahal mo pa pero hindi mo kaya na minamalit ka. Hindi ka titigil. Galit naman agad. Nagsishare ka ng mga personal stories. Ang dami-daming tao. Tama na yan. Mac, lumabas ka muna. Order pizza for the whole team. Cause we're celebrating! Pizza! Jojo, are you okay? Okay lang po, miss. Nice lang ako ng konti kay Mac. Napakachismoso eh. Oo nga eh. Huwag mo na lang pansinin. Oo naman po. Pinagpapasensya ko na lang talaga. Now, let's celebrate, okay? Game! Buti approved na ng client tong last project natin. Mas makaka-focus na tayo dito sa bago. No, talagang dapat focus tayo dito sa bago, Miss Aida. Ang laking brand nito eh. Exactly. Kaya ang dami ko ring tao na i-outsource for this. May ilang projects pa kasi tayong hawak for some small brands. Kompleto na po ba yung crew natin dito para sa project na to? Almost. Production designer na lang ang kulang. May nakuha na raw sila Mac na editor and VFX artist. Sino pong magiging DOP ko, Miss? Basta, mamaya i-introduce kita sa kanya. Inaanak ko yun eh. Super galing. Nakatanda yun ng film festival sa ibang bansa. Nag-take ng mga courses sa Singapore last year. Wow, big time! Very. Parang yung ex ko lang ah. Your ex? Yung sinasabi ni Mac last time? Narinig niyo po pala. Opo. Why did you break up ba? If you don't mind me asking. Personal issues po. I thought naman nag-cheat siya sa'yo or something. Hindi po. Ano lang talaga. Nahihirapan lang akong i-accommodate yung differences namin. Well, if you can't entertain each other's differences, would you really say na you love each other?
Nag-break na po kami. So siguro we didn't love each other enough. Naks, napapa-English ako dun. Hay nako, you'll find someone else. Ilan buwan na ba kayong break? Almost 1 year na rin po. Matagal na rin naman pala. Time to move on, Jojo. Yun naman po yung ginagawa ko, Miss Aida. Minsan lang talaga. Hindi mo maiwasan yung sarili mo na namimiss mo yung tao. Tsaka kasi same industry po eh. Sa advertising din siya nagtatrabaho. So minsan, natatakot ako na baka mamaya makita ulit kami. Ano bang name niya para maiwasan? Mom naman eh. Yes? Ma'am, may naghahanap sa inyo. Inaanak nyo raw po. Yes, si Jade yan. Papasukin mo. Jade? Pasok po kayo. Hi, Ninang! Hi, inaanak. How are you? I'm good. Oh, by the way, Jordan, meet Jade. Jade? Jo! Boom! That was our first meeting after 11 months. Specific talaga siya sa mga date, mga kaworkada. Yes! And ayun, na-surprise talaga ako. Hindi ko alam na he was working for my ninang at that time. Inisip mo ba na mag-back out? Yes, 100% sabi ko sa sarili ko, hindi to magandang idea. Ako rin. Sabi ko, huwag na lang kaya. Wala kasi talaga akong kaalam-alam na inaanak siya ng boss ko, pero kasi biggest project ko kasi to. Hindi lang sa company ni Miss Aida, pero sa buong directing career ko. So, ayoko siya let go. Me naman, ayoko siyang i-let go kasi nahihiya ako kay Ninang. Number 1 yun eh. And also because parang gusto kong i-prove sa sarili ko na wala akong feelings for Jojo. And at that time, I felt like this project was the best way to test that. So here's my side of the story. Bakla, itigil mo yan, sinasabi ko sa'yo. Wala na nga kasi akong feelings. Mama mo walang feelings. Nga tayong maglokohan, please. Hindi na kaya ng liver ko ng isang case ng beer tuwing nabobroken-hearted ka. You're so OA. You're so OA. Arte! Okay na nga kasi ako. Okay, sige. Defensive eh. Ano yun? Tawag? No, alarm ko. May meeting ako sa studio ng 4:30 eh. Sabi ko, prep na ako by 2. Ang aga, parang ang layo-layo naman ang pupuntahan mo. Magpe-prep lang ako? Bakit? Kasi makikita mo si Jojo, no? Naku, ikaw talaga pag nakipagbalikan ka dun sa ex mong ghoster, ha? Bakit ko naman gagawin yun? Kasi mahal mo pa? Kakasabi mo lang last month na gusto mo na siya na lang ulit, di ba? Na hanggang ngayon, hindi mo gets kung bakit kanya ginost after a week, tapos bumalik lang para makipag-break. Sira ulo. The keyword is last month. Ang dami nang nangyari in 2 months. Kayang-kaya ko na siyang harapin without feeling anything. Sure na ba dyan sa without feeling anything? Hindi galit? Hindi lungkot? Hindi umaasa? No nga. And besides, ayaw naman sa kanya ng family ko eh. As if naman may pakika sa sinasabi ng family mo. I mean, it turned out na tama naman sila. Loko si Jojo. Tama. Kaya maligo ka na kasi imimit mo pa yung loko-loko mong ex. Hindi ko siya imimit. Pupunta lang ako sa studio at nagkataon lang na dun din siya nagtatrabaho. Tama na. Sige, maligo ka na. Hi! Hi, Direk Jade. Hello po, good afternoon. Ang aga nyo naman, Direk. Ha? Di ba 4:30? Na-move po yung meeting, Direk. 6 p.m. na. Pinamove nung client. Ah. Pero tara, pasok ko na dito sa conference room. Andito na si Miss Aida at saka si Jojo. Jojo? Opo, bakit? Nothing. I just thought later pa siya. Ah, hindi. Maaga yun parati dito. Ginagawa ng bahay tong studio eh. Hi po, good afternoon.
Jade, you're so early. Hindi mo ba na-receive yung message ko? Hindi ko po agad nabasa, Ninang eh. Sorry po. No worries. Pasok ka. Jojo is here. Hi, Jade. Hello. Can I leave you guys for a bit? I just have to make a call lang. Sure po, no worries. Musta? Good. Okay naman? Yeah. Good projects? Nabanggit ni Miss Aida, nag-International Film Fest ka raw ah. Yes, Busan. Galing. So, mas nagba-branch out ka na talaga sa film ngayon. Yep. Okay. Pwede kang sumagot in more than 3 words ah. Huwag kang mahiya. I'm not shy. Hindi ko lang trip makipag-usap. Oh, okay. Hindi quiet na lang ako dito sa Gedli. Jojo, I don't want any personal issues to spill into this project. Ako rin naman eh. So let's keep it professional. Part ba ng pagiging professional yung pagiging masungit? No. I just want to make my boundaries known. Hindi ako andito for small talks. Andito ako for project details. So unless we're discussing the project, wala tayong reason to talk to each other. Okay. Good with me. Okay, good. Thank you. You're welcome. So basically, kinain mo lahat ng sinabi mo kay Dina. Oo, sabi-sabi pa ako na wala akong feelings pero nung nakita kasi kita that day, bumalik lahat ng inis ko. Baka kasi magkakaroon ka na nun. Feel ko rin. Pero yes, ang cocky kasi ng dating mo nung araw na yon. Parang hindi ka naman ganun before tapos pagpasok ko talaga dun sa conference room, ramdam ko agad yung yabang mo. Gets. Kasi nung mga panahon na yon, parang medyo pasikat pa ako sa'yo eh. Parang gusto kong pakita sa'yo na kahit nag-break tayo, may narating pa rin ako. Naging director pa rin ako. So noong mga panahon na yun talaga, aminado talaga ako, mayabang ako. Nagyayabang ako sa kanya. Nagpapapogi lang talaga siya sa akin. Medyo totoo pero ang reason talaga is, nung kami pa kasi, lahat ng projects ko galing sa kanya. Si Jade kasi talaga yung kilala sa industriya. Siya yung maraming connections at achievements. So dati, nakadikit lang talaga ako sa kanya para makakuha ng mga racket. So nung nag-break kami, may gusto akong patunayan na kaya ko, on my own. Hindi ako proud na yun yung naging ugali ko dati na tinrato ko siya na kompetensya. But I'm proud na you really made a name for yourself. Thank you, love. Init! Sumilong ka kasi. Ano ro bang oras ng dating ni Direk Jade? Kung kailan okay lang, tsaka siya nililate ha? Ewan ko, di ba dapat ikaw nagchat-chat sa kanya? Nag-message na ako kaso hindi nagre-reply. Baka sakali lang na nag-message siya sa'yo. Bakit naman siya magme-message sa akin? Kasi ikaw yung direktor. Baka lang nagsabi siya sa'yo ng sorry Direk, malilate ako, ganun-ganun. Hindi yung magsasabi sa akin, alam mo naman. Anong alam ko naman? Wala hindi ko alam. May history kami niya, hindi talaga ako nire-respeta sa creative. Totoo ba? Awayin ko na ba? Sichismis ka na naman eh. Hindi mo yun maaway. Mataas yung ranggo ng tatay nun sa pulis. Baka diretso ka sa presinto pag inaaway mo yun. Kwento mo na lang. Paano mo naging girlfriend yun kung wala naman palang respeto sa'yo? Na, habang kwento. Tsaka hindi na naman siya, pati yung pamilya niya. Shucks, grabe yun ha. Order ka na lang din ang lunch natin kasi tanghali na tayo dito eh. Sige, pwede naman. Anong ordering ko? Burger, chicken, ano bang trip mo? Pag burger, hindi ko makain nun si Jade. Plant-based yun ah. So, iba yung order sa kanya. Alam na alam pa rin Ang malamang, 4 years ba namang naging kami? Speaking of 4 years, ayan na siya, after 4 hours. 2 hours lang? Ay, sorry. Naflatan ako. Sorry guys. So sorry. Ox lang, tara. Ito na ba yung first location natin? Oo, pwede tayong maglakad-lakad para makita yung best spot for shoot. Okay, tara. Tara. So, ano sa tingin nyo, Drex? Okay na ako dito. Ang ganda ng area doon sa may dulo eh. Actually, medyo nakukulangan pa ako eh. May second option pa tayo, di ba? Meron, yung sa Rizal. Hindi ka pa satisfied dito? Okay na ako dito. Well,
Car brand kasi yung isushoot natin. Gusto ko sana mas mahaba yung shot ng driving through the road. O hindi pa ba mahaba to? Ang haba-haba na nga ng kasadang to eh. Well, yes, pero kasi may mga area with houses. Better sana if tuloy-tuloy siya na puro trees lang to make it more scenic. Pwede naman nating alasin yung mga bahay sa post eh. Magaling yung VFX artist natin, kaya niya yun. Or pwede rin humanap tayo ng ibang location para hindi na kailangan mag-VFX, di ba? Or pwede rin namang makinig ka sa gusto ng direktor. Okay. Tama rin naman. Gotcha, Direct. Okay na to. Nakakatakot pala kayo pag high blood, no? Tingnan mo, umalis na lang basta, nakakabastos eh. Kalma. Wag niya kasi akong diktahan. Ako yung direktor dito tapos pinapangunahan niya ako. Wala akong kakampihan. Basta ang akin lang, isettle nyo yung away nyo bago nyan masira tong project na to. Kasi Jojo, biggest project natin to ha. Bakit ako sinasabihan mo? Siya yung i-remind mo. I-remind ko kayo pareho. Tara na, balik tayo sa studio. Para tayong nasa principal's office ah. Alam mo, hindi ko pa rin gets kung bakit ganyan ang attitude mo eh. What attitude? Hindi ba ikaw to nag-attitude? You hired me as your DOP, but you won't take my suggestions. Correction. Si Miss Aida ang nag-hire sa'yo. So you don't want me as your DOP? Wala akong sinabing ganun. You're acting like it. Acting like ano? Like ayaw mo akong katrabaho? Paano kita gugustuhin makatrabaho? Hanggang ngayon pinapangunahan mo pa rin yung mga decision ko. Ako yung direktor pero gusto mong ikaw yung masusunod. What do you mean hanggang ngayon? Kailan kita pinangunahan? Dati, yung mga past projects natin, laging ikaw yung nasusunod. Lahat ng suggestions ko, hindi mo pinapakinggan. Minamaliit mo yung capabilities ko as a creative. Laging ako yung nasusunod? Well, baka kasi director ako and production assistant ka. I was your partner and everyday minamaliit mo ko sa set. We were at work. Talaga bang inuna mo pa yung ego mo? Jade! Jojo! Ano nangyayari? Wala, Miss Aida. May discussion lang. You discuss things with raised voices? I'm sorry po, Ninang. Dapat lang. Kahapon pa kayo ah. Simula first meeting hanggang ocular, hanggang ngayon nagbabangayan pa rin kayo. If your past relationship will compromise this project, might as well quit. Ito na naman ako, nakatulala. Ang puso'y nalilito, di maintindihan. Ano ba ang dapat gawin? Ipaglaban o iwanan ang damdamin? Sana malinawan na ako, sana masagot na ang tanong. Paano pagkalimutan mga panahon? Pinatibok tuwing puso ko. Ayaw kong malaman na ako'y nagkulang. Sa bagay ito lang ang kaya kong ibigay sa'yo, ang magmahal sa'yo ng totoo. Lagi na lang ganito, nahihirapan at laging huminto. Mga kamay ng orasan, bakit ba ang hirap gawin? Ang iwasan at di na muling isipin. Lahat ay nagawa para sa'yo, ngunit wala pa rin
magmahal sa'yo ng totoo. Bakit hindi tinadhana? Bakit hindi pwede tayong dalawa? Sana'y hindi na lang ako umasa. Paano pagkalimutan mga panahon? Pinatibok tong puso ko. Ayaw kong malaman na ako'y nagkulang. Sa bagay ito lang ang kaya kong ibigay sa'yo, ang magmahal sa'yo ng totoo. Paano pagkalimutan? Paano pagkalimutan? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Nemesis. Boom! Very high school. Para kaming dalawang bata na pinapagalitan ng teacher nila. Ako rin. Pero to be fair, medyo natauhan ako noon. Nung sinabihan kami ni Miss Aida na might as well quit, nanlamig talaga ako. Aaminin ko naman, medyo ako talaga yung immature sa aming dalawa nun. Sa kagustuhan kong masunod parate, hindi ko agad na-realize na, oo nga no, nako-compromise na pala yung production. It was really a wake-up call. That fight really forced me to look back at our past relationship and try to figure out bakit kami nag-break. We didn't have closure before eh. Parang nanlamig lang. We had a fight and ayun na, we said it's over. So after nung sigawan namin na yun, napaisip talaga ako pero as much as I want to talk about it and na-feel ko rin yung gusto na niyang pag-usapan, wala nang time kasi malapit na yung shoot date and sobrang busy na namin pareho. Good morning, Direk Jade. Good morning. All goods tayo? Yeah, si Direk Jojo, andito na? Direk Jojo? Bago yun ah. Wag ngayon, Mac. Okay, sorry, Direk. Pero andito na ba siya? Oo, kasama ata ng mga bata mo sa camera department eh. Ayun oh, kumakain. Kain ka na rin, Direk. Andiyan na yung breakfast. Okay. Kain. Yun lang. Salamat. Si Tony pala yung camera operator mo? Oo, magkakilala kayo? Nagkatrabaho na rin kami dati. Ano nangyari kay Ronnie? Siya parati mong come up dati ah. Nag-abroad na yun. Sige. May check lang ako. Mamaya kasi darating yung talents eh. Okay, sige. Mac, pastanti naman. Tayo ka sa harap ng camera. Okay, Direk. Tony? Tony! Asa si Tony? Yes, Direk. Saan ka galing? Tinawag ako ni Direk Jojo eh. May instructions lang. Instructions? What instructions? Ni-request ni Direk Jojo na kung pwede lumipat tayo ng angulo. Mas mataas daw sana. Okay. May radyo ba siya? Pasabi kay Buboy, bigyan si Jojo ng radyo para doon na lang niya sabihin yung instructions niya. May radyo po siya, Direk. Okay. Pa-help na lang ako. Lipat tayo. Mac, pwede ka muna gumalaw. We'll change angle lang. Copy, Direk. Is this better? Naka-off yata yung radyo niyo, Direk. Oh, okay. Direk Jojo, is this okay? Yes, okay ako sa angle na yan. Thank you. Okay, Tony, palit tayo ng lente. Mas bagay yung 50. Okay, Direk. Kunin ko lang. Thank you. Mac, tayo ka na ulit sa harap. Saan ako, Direk? Diyan lang. Dito? Right pa ng konti. Ganito po? Yep, perfect. Direk. Yes?
Kung pwede raw mag-wide tayo, yung 35 daw yung gamitin. Sino may sabi? Si Direk Jojo po. Why? Mas okay daw siya sa wide eh. Fine. Ito po yung 35. Tsaka i-adjust daw natin yung ilaw. Wait nga. Saan ka pupunta, Direk? Kakausapin ko si Jojo. Jojo, Yes? would it hurt you to address me? To talk to me directly? Ano naman ba to? Nasa shoot tayo, Jade. Please lang, trabaho muna. That's what I'm doing. Ikaw tong nagiging unprofessional ni hindi mo ako magawang kausapin. Pinapadaan mo pa talaga sa mga tao ko yung instructions mo. Nakakabastos ka, Jojo. Okay. Sorry. Please, kumalma ka muna. Baka marinig tayo na ibang tao sa set na nag-aaway. Alam mo, let's get this over with. Why are you like this? Why are you doing this to me? Simula pa lang ng production na to, you never treated me with respect, so please! I just wanna know why bago dumating yung talent at bago magsimula tong shoot na to. Huwag ngayon, Jade, please. Yes, ngayon! Sinimulan mo, so tapusin mo. Explain to me! Jade, nasa shoot tayo? Exactly! So address me accordingly kasi right now, hindi lang ako yung ex mo, I'm your DOP! Okay, sorry. Alam mo, kaya lang naman ako umiiwas kasi ayoko nga na magkaroon ulit tayo ng away. Ayoko ng tensyon, ayoko ng sigawan, ayoko ng kahit ano. So kung nabastusan ka dahil sa hindi kita kinakausap, edi sorry. Fault ko yon, okay? Sorry. Okay, thank you. Sorry din for raising my voice. Nakaka-frustrate lang kasi. Jade, sobrang importante ng project na to para sa akin. So please, pwede bang bati muna tayo ngayong araw? Yes, okay. Bati tayo today. Thank you. You make me impulsive. No 3 a.m. cause of you. I'm already missing you. Hoping you answer back. You make me impulsive. My mind wonders what is, what it could be. If you let me love you. You make me impulsive. My mind wonders what is, what it could be. If you let me love you. You make me impulsive. Yun yung start ng pagbabati namin. Parang afternoon, kumalma kami pareho. But of course, we also both knew na there's still a lot to be resolved. Basically, bati muna kami moment na yun. Parang nagtuloy-tuloy na. Hindi na kami nagtatalo. Hindi kami masyadong nagyayabangan. And minsan nagjo-joke na rin kami sa isa't isa. Which surprised the both of us, ah. Pati yung mga tao sa studio, nagulat na hindi kami nagsisigawan. Pero ayun nga, gaya nung nabanggit ni Jade kanina, parang lahat ng pag-uusap namin kahit walang sigawan, merong konting kirot. Ang corny pakinggan pero yun yung term ko. Siguro kasi pareho naming alam na ang dami naming dapat i-unpack at pag-usapan. Pero wala ni isa sa amin yung willing na mag-initiate ng convo na yon. Uwi ka na, Direk. Edit ka pa eh. Ako na dito, di mo naman ako kailangan samahan eh. Pwede namang ipakita ko na lang sa ito bukas. Hindi ka pa ba uwi? Pauwi na rin. May susi ka ba nitong studio? Wala. Paano kita iiwan? Wala ka palang susi. Hindi ko naman pwede ibigay sa'yo ito. Sige na nga. Uuwi na ako. Hindi mo natatapusin to? Ano ba talaga, Direk? Tinatanong ko lang. Hindi naman kita pinapauwi eh. Tama na, alas 10 na. Uuwi na tayo pareho. Mag-aayos pa ako ng gamit. Sa iba tong cellphone na to, Direk? Hindi. Ay no, kay Jade to naiiwan. Kanina pa nakaalis si Direk Jade Oo nga eh. Hindi, message ko na lang din siya para madaanan niya bukas. Sige, una na ako, Direk ha. Sige, ako na magsasara. Hintayin na kita. Wag na, umuwi ka na. Maambon no. Mamaya abutin ka pa ng ulan. Sure ka? Oo nga. Okay, bye! Kala ko. Hello? Jade, ba't nandito ka? I think naiwan ko yung phone ko here. Nandito. Ito. Thank you! Akala ko na wala ko na. Nadaganan kasi ng bag ni Rox kaya hindi namin napansin. Parang hingal na hingal ka. Yeah, ang layo nung pinarkingan ko tapos nakita ko nagsasara na yung mga ilaw dito so, ayun, tumakbo ko. Gusto mo ng tubig? Puha mo na.
No, nauna na rin ako. Ang lakas na ng ulan eh. Sige, ingat ka. How about you? Hindi ka pa uuwi? Papatilan na muna ako. Nakamotor ako eh. Oh, hindi ko pa nakita yung motor. Parang hindi mo nabanggit sa akin na may motor ka na. Oo nga, sorry. So, nabili mo na ba yung dream motor mo or... Yes, big buy. Nice! When did you buy it? Last month lang. Wow, bagong-bago pa. I'm happy for you, Jojo. Thank you. I remember, hindi pa tayo pero yan yung bukang bibig mo dati eh. Big bikes and motor and all of that. Tapos ikaw, ayaw mong sumakay kasi takot ka. Kasi lagi kang mabilis magpatakbo. Hindi kaya. Bagal-bagal ko nga magpatakbo kasi takot na takot ako. Baka magasgasan ko yung sasakyan mo eh. Lagot ako sa daddy mo. Tanda ko nga, nalasing ako one time. Uminom tayo sa bahay nila Rox. Tapos sabi mo, makitulog na lang tayo para hindi ka magdadrive. Kinis kasi ng kotse mo nun. Pili ko, madapuan lang ng langaw, magagalit daddy mo. Takot na takot ka talaga kay dad, no? Sino ba di matatakot? Ang laki-laki sandalo ng tatay mo. Alam mo, I've always wondered if part of the reason why we broke up is because of my family. If they were too harsh on you or I was. Jo? Nag-break tayo kasi pakiramdam ko minamalit ako ng lahat ng tao sa paligid natin. Pakiramdam ko minamalit mo ako. Tsaka umabot sa punto na pati ako minamalit ko na rin sarili ko eh. Nag-break tayo kasi hindi kaya ng ego ko na mas maging mababa sa'yo. Hindi ko kaya na ang tingin lang ng mga tao sa akin, sunod-sunod lang sa'yo, na may trabaho lang ako dahil nakadikit ako sa'yo. I'm sorry. Hindi na naman galing sa'yo eh. Galing din sa tatay mo, sa kuya mo, minsan pati sa mami mo na rin. I guess nag-break tayo kasi hindi ko kayang lunukin na ang baba ng tingin sa akin ng mga tao. Na hanggat nakadikit ako sa'yo, ganun at ganun lang parati yung magiging tingin nila sa akin. I'm sorry, Jojo. Hindi. Wala ka bang ginawa eh. Wala kang ginawang mali. Masyado ka lang talagang mataas para marinig ko ano yung sinasabi tungkol sa akin ng mga tao sa paligid natin. Kung alam ko lang, I would have done something about it. Pero wala ka ba talagang idea, Jay? Sorry. And I tried to tell you, but it's not enough. Only you'd sit down and listen for once. I tried to tell you, I tried to tell you. And I tried to tell you that my heart's in pain. You just don't care, can't go through this again. I tried to tell you, I tried to tell you. Never hurt me, never break me. That was the very first time na lumabas lahat. Very random night. Very random event. And wala na. Yung nasabi ko na lang is sorry. Kasi hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin eh. I know na may mga nasabi talagang masasakit na salita yung family ko. I know na other people had their opinions then. Ang hindi ko lang na-acknowledge was how big of an impact it had on Jojo. Akala ko kasi okay siya, okay kami. Pero ayun nga, nakulong ako sa bubble ko. Sa totoo lang, sobrang relieved ako nung nasabi ko yun lahat sa kanya kasi alam ko namang mali rin yung ginawa ko. Ginost ko siya tapos nakapag-break ako ng walang maayos na reason. So yung gabi na yun, parang yun talaga yung naging closure namin. Na tinapos na talaga namin kung ano yung past namin. Pero that's the thing. Tinapos namin yung past kasi alam naming pareho kaming willing to explore what's in the future. Parang ganon. Sa tingin mo ba may mali rin ako? Ito naman, di ba closure nyo na yun? Bakit ino-overthink mo pa? Hindi ko kasi mapigilan isipin na what if hindi kami nag-break? Asan kaya kami ngayon? Nasa kondo mo, nagmumomol. Di na! Joke lang, pero alam mo, tigilan mo na yung pag-iisip ng what ifs mo. Kung gusto mo pa rin talaga siya, na lagi mo namang sinasabi, di try mo ulit harutin, ganun. Parang mali na kasi.
di wag na akong mali. Dina, ano ba talaga? Alam mo, Jade, ikaw lang naman makakasagot niyan. Kung gusto mo pa talaga siya, di go, harutin mo hanggang sa maging sayo ulit. Pero kung sa tingin mo na mali na, di dumistansya ka na. Tapos naman na yung project niyo di ba? Hindi nyo na kailangang magkita ulit. Actually, magkikita kami ngayong Sabado kasi may pa-party si Ninang. Birthday niya. Sus, humingi ka pa ng advice, nakapag-desisyon ka naman na pala. Gusto ko lang ng assurance. Alam mo, suportado naman kita sa lahat ng bagay Kailan ba hindi? Mula sa lahat ng katangahan mo hanggang sa pinakamatalino mong desisyon, support ako dyan. Kung nangihingi ka ng payo sa akin, ang sasabihin ko lang naman sana wag mo na siyang balikan dahil lang feel mo nabasag mo yung manipis niyang ego dati. Balikan mo siya kasi sa tingin mo nagbago na siya. Thank you, Dens. Thank you ka dyan. Di mo naman susundin yung advice ko. Susundin ko na ngayon. Alin, yung advice ko o yung gusto mo? Both. Ang unti lang naman ng plato mo, Derek Ayaw mo ba ng lechon? Masarap kaya. I don't eat meat Ay, oo nga pala. Nabanggit din niya ni Jojo. Nabanggit ni Jojo? Oo, dati nung ocular. Sabi niya, huwag kita orderan ng burger kasi baka hindi plant-based. Wow, naalala pa niya. But there are burgers na plant-based Ay, wala dun sa inorderan ko Jade! Jo! Kumain ka na? Salad lang. Dumaan ako sa mall kanina Bakit ka pupunta sa mall? May dinaanan na. Na? Wala, gamit lang na sa pang motor. Sus, ayaw pang sabihin na dumaan ka lang para bumili niyan Ano ba yan? Wow! Hoy, tanda mo pa pala na favorite ko to. Oo naman. Palis na muna ako. Bahala na muna kayo dyan. Thank you, Jojo. Grabe. Hindi ko na-expect na ganito karami yung taong i-invite ni Miss Aida. Lagi yan. Friends niya kung saan-saan Kain ka na. Hindi ka pa nagugutom? Gusto mo bang lumabas? Saan? Sa labas, malamang. Akala ko you're asking me out Wow Ikaw ba gusto mong lumabas? As in, asking me out o lalabas lang tayo ng bahay na to? Kahit alin. Okay, game. Dinner. Nagdi-dinner na tayo. Dinner tomorrow. Okay, dinner tomorrow. Umpisa ng araw at bago magabi hanggang may kawalan na langit sa darating na panahon nasa ilalim ako ng lupa at pag inuod na ang puso at lupa ang nakikita It took a while actually before maging kami ulit. There was a lot of beating around the bush. We were scared but we were sure we wanted each other. Nanligaw ulit ako Tapos sumarap ulit ako sa dad niya. Nginig na nginig ako. Actually, kinausap ko na yung dad ko before bumisita si Jojo sa bahay. Sinabihan ko na siya na if he has opinions, he has to keep it to himself. Mukhang nakinig naman si Tito. I guess kasi he knows na for the past half a decade, it's always been Jojo and parang tinanggap na lang din niya na wala na siyang magagawa. Thank you, Tito. And ayun, nag-start siya with that simple question, with me asking if gusto ba niyang subukan ulit. And the rest is history. At dito po namin tatapusin yung story namin. Thank you mga kamorkada sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Jade and Jojo. Sa ilalim tayo ng tala, nagkatulala, napangiti na lang sa'yo bigla. Di bale na kung walang magagawa,
Basta tayo lang dalawa. Sabihin ko na ikaw ang gusto. Basahin mo ang mga labi ko. Ikutin ko pa ang buong mundo. Babalik pa rin sa piling mo. Sasayaw sa gitna ng kalsada, di makawala sa mga hawak mong kakaiba. Mga titig natin kung minsan nagmamahi ka. Parang tayo lang dalawa. Sabihin ko na ikaw ang gusto. Basahin mo ang mga labi ko. Ikutin ko pa ang buong mundo. Babalik pa rin sa piling mo. Babalik, 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 babalik pa rin sa piling mo. Siguro di mo nakita ang sinulat ko, mga liham tungkol sa'yo. Di ko na kayang itago ang pagsamo ko sa'yo. Sabihin ko na ikaw ang gusto. Basahin mo ang mga labi ko. Ikutin ko pa ang buong mundo. Babalik pa rin sa piling mo. Sabihin ko na ikaw ang gusto. Basahin mo ang mga labi ko. Ikutin ko pa ang buong mundo. Babalik, babalik, babalik sa'yo. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Nemesis.